Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Edo Manzano. Isa ito sa mga public officials na bokal lumalaban kontra korupsyon. Salamat po Sir Edo Manzano. Ito sabi nyo, biggest criminal syndicate daw. May daw Sino? Not a gang, not a cartel, not a shadowy underground network. But the people in barong and blazer, complete with microphones and opening prayers. Amin muna bago allegedly. I can't help but think that if corruption were an Olympic sport, we dominate gold, silver, and bronze. Tapos, may special award pa for most creative use of public funds. But that's the real satire of our times when a headline meant to be explosive just feel like a summary. Okay? Isiner ni Sir Edo Manzano ang headline cover ng Biz News Asia. Maraming nagbabasa nitong newspaper ito, widely circulated ito dahil ano ito ng mga businessmen eh. Pero mo, Biz News Asia, the Philippines biggest criminal syndicate, nakalagay dyan yung halls of Congress. Okay, so ito allegedly, according to Biz News Asia, anong mga basihan nila? Hindi ko pa nabasa itong Biz News Asia. Kailan, kung matandaanan ko lang yung PCIG, Philippine Center for Investigative Journalism, ano yung mga expose nila? Corruption sa Kongreso. Pork Barrel Kings, sino? Allegedly, Sandro Marcos, 15 billion something. Pumapangalawa, Martin Romualdez, mga 14 point something billion. Kung hindi yung totoo, bakit hindi nila kasuhan ang PCIG? Wala, tahimik lang sila. Maalala ko tuloy nung hindi pa nila nakidnap si Tatay Digong. Di ba sabi ng ating Tatay Digong, ang most corrupt institution in our government is Congress. Kaya doon, galit sila kay Tatay Digong. After that, anong ginawa nila? Pinasara ang SMNI na kung saan doon nagsasalita si Tatay Digong. Then, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Nakakulong ng ating Tatay Digong. Okay, tignan natin ang people who reacted. 18,000 people nag-react. 13,000 nag-like. Nag-like ako eh. Ganyan ko kay Sir Edo Manzano. 3,400 ang umiiyak. Nakakalungkot. 745 lang ang tumatawa. Hindi naniniwala. Baka trolls pa ito. Okay. Magbasa tayo sa comments. Ads, you. Tas may special most creative diversion tactic award pa. Yung isang special award kanina ni Edo Manzano is most creative use of public funds. Wow! PhilHealth! Naghihirap ang mga miyembro ng PhilHealth. Kinuha ang 60 billion. Dinala sa flood control projects. Sabi pa ni Recto, common sense lang. Hindi man nagagamit yung pera, gamitin natin sa iba. Okay lang sana kung ginamit sa totoong flood control project. Puros karamihan palpak. Substandard. Ano ngayon? Ano pang sabi niya? It's politically incorrect but economically. Ang daming palusot nitong Recto na ito. Ay, nako. So, Hakuna Matata, House of Crooks. Budi Gamit, too risky to share. Crocodile Farm, House of Crooks.
Emmanuel Pedro, dapat kasi mga taxpayers lang ang pwedeng bumoto. Hindi naman lahat naman ng Pilipino dapat bumoto. Puros has the House of Insertions. I am a drone. Sabi niya, masakit sa puso na parang wala tayong magawa. Na parang kailangan tanggapin na lang natin ang garapalang pang-aabuso sa atin kasi naging normal na, nakakagalit talaga. Alright. Parang ang wala tayong magawa eh. Kasi sa kanila normal. Ang pinaparusahan nila sa Kongreso, yung mga Gen Z congressman na lumalaban sa korupsyon. Nito, Barsaga, sino pa ito? Libeste. Sila, okay lang. Normal na yung mga ginagawa nila. Yes, parang wala tayong magawa. Ang ginagawa ko na lang, sa mga prayers ko, ay submit this matter to God na Lord. Sabi ko, salamat for exposing itong talamak na corruption ngayon. I pray, ito, pinagdarasal ko kasi it's a command to pray for our government leaders. Ano pray ko? Presidente, Vice Presidente, lahat ng senador, congressman, governors, mayors, na sana magkaroon sila ng takot sa iyo, Panginoon. The Philippines is the only Christian country in Asia and so be it. Kailang nakakaya. We carry your name. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Hesus dahil Kristiyano tayo. Kailang talamak ang corruption. Sinong napapaya? Di ba ang Panginoon? Kaya ang prayer ko, Lord, please intervene. Huwag mong pabayang mapahiya ang iyong ngalan. Please intervene. And I believe God is doing something. Kaya nga, ini-expose niya ang corruption eh. Tignan niyo yung ipinagmalaki ng Pangulo na SONA niya. 5,500 flood control project natapos na so. Ay di pinak-check ng nature. So, it seems wala tayong magagawa as human. Kailan kung ipagdasal natin ito, ilagay sa paanan ng Panginoon, may magagawa po tayo. Dahil tunay nga, we are really a Christian country. Gustong maghari ang Panginoon sa bansang ito at simulan natin sa ating mga buhay, sa ating puso. And then later on it will spread to others. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gid sa si nanay ang tag-iya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay sa tagaan na og yero. Muna na ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to. Para yung labi pinang kapili. Nagid kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanuli panda. So kini si nanay kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay nga inani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Nga inani na ang itsura. Pilo ni gali, uy, unga ida eh. Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni gali tuig. 21 na katuig. So, ikaw ra ani nanay nagpuyo. Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya. Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo. Kung ang mga apo kay gatrabaho man na sila. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah? Opat. Upat ka buok. So, pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So, inaani na ang itsura sa iyang atop. Tama to Ginoo ta naka-atop kuha. Nailisan so atop ko yan nga ladakon. So, si nanay, dili siya kabalo mag Bisaya. So, talaan lig siya. Salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya. Kay ani na magid ang itsura sa iyang balay. So, mag-atop na ni karon si
kuya. Kay gitabangan lang ni si nanay kang kuya sa iyang apo. So salamat kayo nanay. Salamat. Ayun, eh.